Samantala, upang masiguro ang kaligtasan ng mga apektado ng sama ng panahon, agad nagkansela ng face-to-face classes at alternative work arrangements. Gayon din nagsuspindi ng mga biyaheng pandagat at ilang flights. Si Kate Renya para sa buong detalye. Dahil sa sunod-sunod na ulan na naranasan nito lang nagdaang araw dulot ng habagat, binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila maging sa ilang probinsya sa bansa. Kaya't agad nagdeklara ang Office of the President ng alternative work arrangement sa mga government offices ngayong araw, August 18. Kabilang dito ang National Capital Region, ilang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon, pati na ang bahagi ng Calabar Zone at Occidental Mindoro. Para naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na nabanggit, ipinatupad na rin ang alternative learning modes. Ibig sabihin, walang face-to-face classes maliban kung ipag-utos ng lokal na pamahalaan. Kanselado na rin ang ilang biyahe sa pantalan dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, as of 8 a.m. ngayong araw, kanselado na ang mga biyaheng mula Port of Batangas tungo sa Puerto Galera, Romblon, Sibuyan, Colasi, Rojas City. Wala rin munang biyahe mula Masbate hanggang Albay at Puerto Galera pa Batangas. Inanunsyo na rin ng Port Management Office ng Mindoro na lahat ng biyahe sa port ng Lubang, San Jose to Coron, Abra de Ilog tungo sa Batangas ay kanselado na rin. Maging sa local port ng Bohol, pansamantalang nakatigil ang biyahe pag-Getafe papuntang Cordoba, Cebu. At lahat ng biyahe sa port ng Palawan ay kanselado na rin. Samantala, na-divert naman ang flight ng AirAsia Z2823 sa Clark International Airport galing sa Vietnam. 2 beses umanong sinubukang lumapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport pero pahirapan dahil sa zero visibility. Lumapag ito sa Clark at 8 oras na natili ang mga pasahero sa loob bago bumaba. Agad naman namigay ng pagkain ng mga airport at airline personnel dahil sa nangyaring aberya, habang 2 pasahero ang binigyan ng medical assistance. Naglabas naman ng pahayag ang AirAsia at anilay nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa mga kailangang clearance at arrangements. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.